ang napaka-accommodating na kongresista po ng Iloilo, si Congressman Lawrence Defensor. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Good morning, Nympha, at good morning sa lahat nating tagapakinig ngayong umaga. Yan, good morning po. Para po doon sa ating listeners, mapapanood din po si Congressman Defensor sa atin pong Facebook Live. Congressman, una, congratulations po sa inyong re-election. Thank you, Nympha. Mabuti at napakaayos ng ating eleksyon. Salamat sa COMELEC at salamat din sa taong bayan for a clean and orderly election. Ayan, at dahil po dyan sa inyong pagkapanalo ay syempre sigurado na kasama muli kayo doon po sa prosecution panel ng Kamara dito po sa impeachment ng Vice President. Sir, bago ko lang po tanungin kung ano yung inyong paghahanda, siguro hingan ko po muna kayo ng reaksyon. Ang sabi ho ng Vice President ay gusto niya ng bloodbath. Pag tinagalog natin yung bloodbath, dumanak ng dugo. Handang-handa daw po siya doon sa impeachment trial. Although yung kanyang mga abogado, may petition pa po sa Supreme Court para pigilan ang impeachment trial ng Senado, sabi niya handa naman daw po siyang sumagot. Gusto niya ng trial. Tugon po ninyo, Congressman Defensor. Mas maganda sigurong sabihin natin, Nympha, na winner takes it all. Yan ang impeachment trial na ito. Hindi kailangan maging bloodbath dahil gusto nating malinaw lang ang pagkakalatag ng ebidensya ng prosecution at ng defense team. Mas magandang handang-handa ang lahat ng kampo para mas madaling tanggapin ng taong bayan ang resulta. Gusto kong makita na handa si Vice President para sakaling ma-acquit siya, madesisyon ng ma-acquit siya ng ating mga senador. Madaling tanggapin ng taong bayan, madaling tanggapin ng mga 215 members of Congress who signed the impeachment complaint. At maganda ring handa ang prosecution team na sakaling ma-desisyonan ng ating mga senador to convict her, matatanggap din niya. Sana wag pakialaman ng ating Korte Suprema ang impeachment. This is a purely political process. It is a political question na dapat sagutin ng mga taong bayan o ng mga nahalal na senador at mga kongresista at hindi dapat pakialaman ng ating Korte Suprema kung wala din namang kamalian o tinatawag na grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives or the Senate. Opo. Ang dating po nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na gusto niya ng bloodbath. Kasama doon po sa kanyang statement kasi yung confidence niya na walang mapatutunayan ang prosecution laban sa kanya kasi sabi niya hindi pa naman po nagkakakitaan actually ng kung anong ebidensya ang hawak ninyo at ang hawak niya. Pero kayo po, Congressman Defensor, how confident are you po doon po sa hawak ninyo ng mga ebidensya at doon sa impeachment case na na-file na po ninyo sa Senado? Confident kami, Nympha, kaya sinasabi ko na instead of a bloodbath, gusto namin winner takes all. Pero sa bawat impeachment trial, tandaan natin na hindi bigat lang ng ebidensya ang kinakailangan. Sa totoo lang, sa ilalim ng ating batas, walang sukat o walang sukatan ang ebidensya na kailangan ipresenta because hindi ito isang criminal proceeding where guilt beyond reasonable doubt needs to be proved. Hindi rin ito isang civil kung saan substantial evidence ang kailangan. Ang impeachment trial ay isang kakaibang proseso kung nasa mga senador mismo natin ang pag-appreciate o pagdama kung ano ang nararapat to convict or to acquit at nasa kanilang sariling pag-iisip o nasa kanilang konsyensya ang bigat kung dapat nga ba manatili o tanggalin ang isang mataas na opisyal. So tandaan natin yan na nasa kamay ng bawat isang senador kung paano nila tatanggapin ang ebidensya at kung gaano kabigat sa kanilang konsyensya ang ebidensyang mailalatag. Ayan, maigi po nabanggit po ninyo yan, Congressman Defensor, na nakasalalay sa mga senador kasi individual, bawat isa hukom po maghahatol sa Vice President at batay po yan dapat doon sa mga ihaharap ninyo. Ngayon po, sa ngayon ho ba, ina-assess na ninyo kung ano yung chances na ma-convict ang Vice President sa Senado with the current composition po ng Senado? Meron kasing aalis, hindi ba? May mga bagong elect. So kung i-add na po yung mga maiiwan pa, ito na lang, kung i-assess po ninyo yung magiging composition ng Senado sa 20th Congress na magliliti sa Vice President, na-assess na ho ba ninyo? Meron ho ba kayong level of confidence na mapapakonvict ninyo ang Vice President, sir?
Ayaw naman natin pangunahan ang bawat senador kung ano ang kanilang magiging boto at pangit sabihin kung anong kanilang apilyasyon. Mm. Kasi ayaw nating pangunahan ang kanilang pag-iisip, how they will vote. But we cannot avoid saying na ang isang impeachment trial is a political process. It's purely a political act. At hindi maiiwasan na may kampihan. At ang bangayan sa impeachment trial ay magdadala kung saan nakapanig ang konsyensya ng isang senador judge. So sa tingin ko ngayon sa resulta ng eleksyon for senator, napakaganda kasi balanse ang mga senador na inihalal ng mga taong bayan. Ano pong ibig sabihin ng balanse, Congressman? Merong alyansa, nasa grupo ng alyansa. Meron din namang nasa hanay ng ating dating Pangulong Duterte at sa hanay ng ating Vice President. Meron din namang sa hanay ng mga dating kakampi ni Vice President Leni Robredo na tulad ko. Gustong-gusto ko na balanse para mas madaling tanggapin ng taong bayan at hindi sabihing nailuto natin ang desisyon ng Senado sa impeachment court. So the more balanced our membership and composition of the Senate, it's better for the Vice President so she will have a fair trial. Magiging patas para sa Vice Presidente kasi sa dulo ng lahat na ito, gusto nating matapos na itong impeachment trial dahil napakabigat na daladala ng gobyerno, ng Senado at ng taong bayan going into the midterm and to the last term. Ayaw kong daladala natin ito. And this is nothing personal for me. My obligation as a prosecutor was brought to me by being elected by the 200 members of the House of Representatives. Kasama doon ang mga dating kaalyado ng Vice Presidente na pumirma din ng impeachment complaint. I want it to be as fair and as objective as possible, maging patas para sa akin para matanggap ng lahat ang magiging desisyon ng ating mga senador. Ayun, opo. Doon po sa tatlong senador, dalawa re-elected, Senator Bongo and Senator Ronald De La Rosa, at bagong halal po, Senator-elect Camille Villar. Lahat po sila inendorso ni Vice President Sara nitong eleksyon. So paano po ninyo sila titingnan bilang impeachment court judges? Sila ho ba, sa ngayon ho ba, natatansya ninyo o kayo personally, ipupush ho ba ninyo na mag-inhibit yung tatlo? Hindi ko gagawing mag-inhibit ng isang senator judge. Opo. Sa totoo lang, walang motion for inhibition sa isang impeachment court because this is not a judicial proceeding. Hindi natin ina-assume na magiging fair, they will have the cold neutrality of an impartial judge the way a judicial process would want it. Obligasyon na lang namin na mailatag ng malinaw ang ebidensya para sakaling ang kanilang konsyensya sa pagbalanse na ipapakita ng prosecution ay mababalanse nila sa kanilang isip na dapat nga ba ma-convict o dapat ma-acquit. Pero hindi dapat ini-inhibit ang mga senator judges regardless of their affiliation. Meron pa po palang isa, si Senator Amy Marcos din, inendorso ni Vice President Sara. At si Congressman Marcoleta rin, Congressman Marcoleta, kahapon sa interview po after ng kanyang proklamasyon, sabi niya umpisa pa lang mali na yung pagpa-file, tinutulan niya ito. So, well, sabi niyo nga hindi niyo ipapa-inhibit. So, ang tama ho bang sabihin na ang challenge po nasa inyo sa prosecution panel para talaga ipakita na matibay ang ebidensya? Tama yon. Ang challenge ay nasa prosecution team at ang challenge ay nasa taong bayan paano nila makikita ito. Remember, ang paghusga nito nasa ating mga kababayan. Hindi kailangang ipaliwanag ng senador ng gusto kung ano ang kanilang magiging boto dahil there will be no written decision by the Senate court in an acquittal or in a conviction. Boboto lang sila ng yes to convict, no to acquit, at nasa kanila na yon if they will explain their vote. Pero walang written decision. Kaya para sa akin mabigat na obligasyon ito hindi lang sa aming prosecution team, kung hindi sa mga senador din, isipin nilang mabuti kung anong pulso ng taong bayan kasi nasa kanila ang
bola ngayon kung sila ang paghuhusgahin pagkatapos ng presentation of evidence. Tsaka po ano yan, dapat hindi din talaga po mag-assume o mag-presume kung ano man ang magiging boto ng mga senador. Kasi may mga surprises, hindi ho ba Congressman Defensor? Naalala ko yung impeachment trial ni dating Pangulong R.P. Estrada. Yung botohan dun sa second envelope, merong mga bumoto dun na hindi mo akalain, naboboto at tawag dito against the opening of the second envelope, hindi ho ba? So, aabangan talaga natin. Ngayon po, Congressman, sa pagpasok ho ng 20th Congress, yun ho bang composition, yung po, kayo po sa prosecution panel, except po yung dalawang kasamahan ninyo na hindi pinalad nitong eleksyon, kayo pa rin po, siguradong kayo pa rin po, o magbobotohan pa ho ba ulit sa plenary para o magbobotohan or kung anong proseso man po para kayo yung i-assign o i-elect na prosecution team? NIMFA, pagbukas ng 20th Congress, inonominate at i-elect ulit ng plenaryo kung sino ang magiging prosecutor. Pwedeng madagdagan kami. At yung mga hindi na nakasama at hindi pinalad ng eleksyon, maaaring palitan ulit sila ng bagong liderato ng House of Representatives. I won't make any assumptions if I will continue to be as prosecutor. Pero sakaling mapili ulit ako, handa naman ako because parang piskal sa korte, NIMFA, hindi mo pinipili ang kasong nakafile sa korte. Obligasyon mo yan kung ikaw ang piskal na ilatag ang ebidensya as part of your mandated duty. So abangan natin kung sinong madadagdag, and I understand that former Senator Laila De Lima and Attorney Chel Jokno have been invited and have accepted the offer to be part of the prosecution team. Maganda silang dagdag sa prosecution team. And then meron na ho bang pag-uusap sa ngayon kung sino yung magiging lead prosecutor? Sa ngayon, NIMFA, si Congressman Libanan ng 4-piece party list ang lead prosecutor. Hindi ko alam kung magbabago yan. Depende rin sa 20th Congress. And we will see. No? We will see. Opo. And then sir, dito ho ba sa impeachment, kailangan tuloy na ho ba? Ito ho yung premise ng tanong ko ho Kasi ho, pagpasok ng 20th Congress, iba na yung composition ng Senate, iba na yung composition ng House. Ngayon, sa Senado po, dahil naakyat na yung impeachment complaint, obligado na ho ba silang mag-trial o nandun ho ba legally possible? May legal basis ho ba kung sakali na meron pong mga senador na magpa-dismiss na outright dito po sa impeachment complaint? Kasi di ba hihingan po sila yung kayo, prosecution, at saka yung kampo ni Vice President Sara ng mga manifestation para sagutin po yung articles of impeachment. Yan po yung mangyayari hanggang June 30, yung palitan ng pleadings. Pagpasok ng 20th Congress, pwede po bang ipa-dismiss halimbawa ng majority ng mga senador itong impeachment complaint? NIMFA, balikan natin kung ano ang nakasaad sa ating konstitusyon na kapag na-transmit na ng House of Representatives ang articles of impeachment sa Senado, nakalagay doon that trial shall proceed forthwith. Ibig sabihin, dapat tuloy-tuloy na. Hindi rin pwedeng mag-motion to dismiss, NIMFA, ang isang impeachment complaint. Kasi nga, sinasabi natin, isa itong national inquest. No? Malalim na salita yun, pero hindi pwedeng i-dismiss basta-basta ito dahil nakasandal sa isang impeachment trial. Kung dapat bang manatili o matanggal ang isang mataas na opisyal sa gobyerno, it is a way of ensuring that the government is safe from a public official who is unfit to sit in office. Kaya wala tayong dapat na motion to dismiss dito. Balikan din natin ang jurisprudence o mga kasong na issue ng ating Korte Suprema dito. Kung aaktuhan ng Korte Suprema ang mga petisyon na nakafile na dapat ipagpatuloy o dapat itigil ang isang impeachment trial, abangan natin kung sa palagay ng Supreme Court ay nagkaroon ba ng grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives in crafting and in filing the impeachment complaint against the Vice President. So malamang nasa ating Korte Suprema na kasalalay. But I am confident na ang ating Korte Suprema will respect the separation of powers na dapat hindi nakikialam ang Korte sa isang political question o isang political process na dapat ang lehislatura ay magpatuloy at maghusga.
So ibig sabihin, Congressman, dahil na-file na po sa Senado, dapat dire-diretso na ang paglilitis. Wala nang puwang para pagdudahan o para itulak na huwag matuloy itong paglilitis. Maliban po dun sa nasa Supreme Court na nakaso nga. Tama yun, Infa. At hindi ko gawa-gawa lang yun. Mm. Yun ang malinaw na nakasaad sa ating konstitusyon. At I am doing my best to be as objective as possible. Kaya gusto ko maintindihan ng ating mga kababayan na ganito ang nakalagay sa ating saligang batas. Mhm. And then, Congressman, sa senaryo naman po doon sa Kamara, ngayon ho, I'm sure tinatansya nyo na rin po, nag-head count na rin kayo, ilan ba yung malamang sa majority o minority o pro ganito o anti-ganyan. Sa inyo bang, meron din ho kaya na possibility o po pwede ho bang mangyari na meron hong mag-push na iurong? O pwede pa bang iurong yung impeachment complaint? Pwede bang iurong ng Kamara? Kasi ho, hindi ba sa normal court, sa regular court pala, pwede hong iurong pa yung kaso? Merong desistance? Pwede ho ba ito sa ganito mga impeachment trial, sir? Maaaring may magsubok yan, Nympha, pero hindi ko nakikitang papayagan pa ng Kongreso na yan, lalo na nasa Senado na ang Articles of Impeachment. Hindi rin magandang walang katapusan ang bangayan tungkol sa impeachment complaint na ito. Mas magandang matuloy na ito, matapos at may closure ang Pilipinas, may closure ang 215 members of the House na pumirma ng impeachment complaint, at may closure din ang Vice President. Kasi kung sasabihin ng mga Senator Judges natin, walang kasalanan ang ating Vice Presidente, napakadaling tanggapin yon ng mga miyembro ng Kongreso at ng mga katunggali ng ating Vice President. Kaya ko natanong, Congressman, tinitingnan ho natin namin yung realm of possibilities, hindi ho ba na, di ba sa mga korte, may mga nagpa-file ng affidavit of desistance ho ba ang tawag doon, attorney, para iurong na yung na-file na kaso. So ito, na-file na nga yung kaso, so yun, po pwede bang meron pang desistance o i-pull out ng Kamara yung reklamo? Pag ganun, wala talagang trial, sir. Tama yon, pero hindi ko nakikitang may desistance o motion to withdraw Apo. from the prosecution team para i-atras ang kasong ito. Ayun. Hindi rin maganda yan, Ninfa. Para kayong nagbalinding sa sarili nating impeachment complaint. At saka, Congressman, sabi naman ho ni Vice President, di ba? Gusto niya nga, dumanak ang dugo, gusto niya ng bloodbath, gusto niya ng trial. E di ibigay sa kanya, ganun ho ba? Ganun ho ba ang tugon doon? Tama yun. Winner takes all tayo sa impeachment trial na ito para mas madaling tanggapin kung ano man ang magiging resulta. Opo. And then, Congressman, ito po, sa Kamara ho ba, sigurado na si Speaker Romualdez pa rin ang speaker sa 20th Congress? Kasi para hong merong interesado si Congressman Toby Chanco ng Navotas, mukhang interesado, pero sabi naman niya hindi naman daw niya kakalabanin yung kanya mga boss. Pero nagpahayag po siya ng interest. Sa ngayon, Ninfa, nakita kong nagsama-sama ang mga leader ng malalaking partido sa Kamara de Representante. Wala ako nakikitang pagbabago pagdating sa Speaker of the House of Representatives. Hindi ko rin nakikitang gumagalaw ang mga naiintrigang kakandidatong speaker at lalaban kay Speaker Romualdez. Hindi ko nararamdaman na may gumagalaw sa mga ibang miyembro ng Kamara de Representante. So sa ngayon, nakikita kong status quo ang speakership. Ano po ito? Congressman, nagkaroon na ng head count? May meeting na kayo? O meron na uliligan pa nga ako, nag-loyalty check pa kasi baka daw ma-shake up pa bago kayo mag-adjourn? Normal na magkaroon ng konsultasyon ang mga partido para magkaroon ng consensus. At kung nakita mo, may picture na sila sa Facebook na nag-meeting na sila. So malamang may consensus that a majority of the members of Congress will nominate and elect House Speaker Martin Romualdez again in the 20th Congress. Ayun. Hindi ko po nakita kasi yung Facebook account. Sino po ba yung sila na nag-meeting, sir? Pasensya na. Oo. At saka, so ibig sabihin, pagbalik ninyo sa June 3 at hanggang mag-adjourn po kayo, 2 weeks after, definitely si Speaker pa rin. Pagbalik nyo si Speaker pa rin, Romualdez.
Para naghang si Congressman. Malamang, Nympha. Yun ang nakikita ko. Unless may maramdaman tayo o may ibang isusulong ang Opo. presidente, dapat yun. But for now, wala akong nakikita. Ayan. So with that, sir, magpapasalamat po kami. Ito na lang, sabi pala naalala ko, tinanong to sa inyo ni Isa nung nakaraang programa natin na na-interview po namin kayo. Inirelay niya sa inyo yung pong challenge ni Senate President Cheese Escudero na paghandaan ninyo itong impeachment trial. Dapat hindi certain percentage ang paghahanda dito, dapat 100%. So 100% na ready na ho ba kayo sa impeachment trial, sir? 100% ready, Nympha. At sinunod ko ang ating Senate President Cheese Escudero. Abangan na lang natin kung anong pwedeng maging depensa at paghandaan natin ulit kung meron ng answer na i-final ang ating Vice President. And sabi po ni Senate President Escudero sa isang news conference sa Senate nung isang araw, ipapapresent ho sa inyo sa Senado formally yung pong articles of impeachment. Ito hindi ko ho nakita nung impeachment trial na nung Corona and Estrada trial. Pero ito sabi niya, Tuesday po, di ba, magko-convene ang Senado bilang impeachment court. And then ipapapresenta sa House Prosecution Panel yung pong articles of impeachment para formally ma-enter sa record. Naabisuhan na ho ba kayo tungkol dito, sir? Wala pa kaming formal notice, Nympha. At baka nakalagay yon sa magiging amended Senate Rules of Impeachment ng ating Senado for the 20th Congress. So, abangan natin para mapag-aralan din namin kung may pagbabago sa Senate Rules of Impeachment. Yan. With that, sir, maraming salamat po sa panayam na ito at malamang po, lagi namin kayong tatawagan lalo na kapag ka po nagkakaroon na ng trial. Salamat po, sir. Maraming salamat, Suking Nympha, at mabuhay ang ating programa. Maraming salamat po mga kapuso. Si Iloilo Congress. Thank you. Thank you. Si Iloilo Hilingan, walang pinoprotect.